Gumugulong na po ang investigasyon kaugnay ng mga nagpanggap na Pilipino gamit ang mga pekeng birth certificate. Ang Bureau of Immigration nanawagan sa mga dayuhang POGO worker na di pa umaalis ng bansa na sumuko na lang. Saksi si Salima Refran. Kasunod ng POGO deadline, mahigit 11,000 foreign POGO workers na hindi umalis ng Pilipinas ang tinuturing ng mga illegal alien at subject na ng manhunt operations ng pamahalaan. Bigay na natin lahat ng posibilidad na makapag-legalize sila. We allow them to process their papers, leave the country voluntarily. 6 na buwan po yun na pagkakataon nila to do so, and there's no more excuse really. Pagkiusap ng Bureau of Immigration, sumuko na lamang sila at huwag nang dumaan sa proseso ng pag-aresto. Ito'y para agad ding maproseso ang kanilang deportation. Tutulong na rin ang PNP, Interior Department at local governments sa manhunt. May executive order na rin para pasukin at inspeksyonin ang mga negosyo at rental spaces sa kani-kanilang lokalidad. Pati residential areas, pwedeng pasukin. They have the power to go in. They are responsible for checking all the buildings, all the occupancy permits, all the electrical permits, all the fire safety permits. Kahit residential are also considered part of the powers of the local government unit to investigate. Mabigat din ang babala sa mga local official. Walang makakatakas. Walang makakatakas sa atin. No tolerance, zero tolerance. Basta nagkamali kayo, pasensya na tayo. Samantala, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, suportado ang panukalang hindi na gawing court proceeding ang pagpapakansela ng Philippine birth certificates na nakuha ng mga dayuhan. Pagdating sa Pilipinas, nakakapag-assume sila ng bagong pangalan. Tapos yun ang nakarehistro sa mga IDs nila, sa mga driver's license nila. Tapos malalaman pala natin na wanted pala sa bansang pinanggalingan nila. Gumugulong na rin daw ang investigasyon ng iba't ibang ahensya tulad ng LTO at BIR laban sa mga peking Pilipino. Ang Office of the Solicitor General sinabi na aabot sa 75 million pesos ang magagastos ng pamahalaan sa pagpapakansela pa lamang ng 1,500 fraudulently acquired birth certificates ng mga dayuhan. Kung maipasa bilang batas ang pagiging administratibo na lamang ng kanselasyon ng mga birth certificate, mangangalahati ang gastos ng pamahalaan. Pananagutin rin ang mga kawani ng gobyernong naging bahagi ng modus na ito. We will see yung mga documents yan kung merong implicit knowledge and participation ng local government units, and then we will go after them. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.